Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni ilma. Sa ngalan ng Allah, mapagpalang mahabagin ng lahat ng papuri, pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawa ang kapayapaan, pagpapala ng Panginoong Allah ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad, sampo ng kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So mga minamahal na kapatid, magpakilala muna ako sa aking sarili. Ako pala si Brother Abdul Kader. Pangalan ko po dati nang ako pa'y Kristiyano ay Renato Bungkalis. Ang aking probinsya po ay Bohol. Hindi malayo, di ba? Pero Bisaya. Pero nakatira ako sa Antipolo. So, ngayon, alhamdulillah, una-una salamat tayo sa Panginoong may kapal, Panginoong Allah, dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon na kasama-sama sa hapong ito. At dalangin ko sa Panginoong tagapaglikha na way hindi lang tayo pagsama-samahin sa mundong ibabaw, bagkus sa kabilang buhay sa paraiso. Doon tayo pagsama-samahin. Di ba, naghahanap din ng kaligtasan, di ba? Naghahanap din ng paraiso. Naniniwala ba kayo na may paraiso? At may impyerno sa kabilang buhay? Diba pag namatay tayo, di ba may araw na paghuhukom? So dalawa lang ating makukuha doon, either paraiso o impyerno. Saan natin ang pipiliin natin dito? Sa dalawa? Paraiso. Diba? Kasi maganda doon, masarap doon. So bago ako magsimula, gusto ko muna makilala ikaw, brother. Anong pangalan ko ba? Edward Constantino. Saan po kayo sa atin? Edward. Pampanga po. Pampangan. Si brother? Chris. Misayas. Laguna. Mashallah. Ikaw, brother? Sampalok, di ba? Ezra, from Sampaloc. Mashallah. Si brother? Taguig City. Taguig City. Mashallah. Magkaiba yung ating lugar sa Pilipinas, pero pinagtagpo tayo dito. No? Tinadhana ng Panginoon Diyos na magkasama-sama tayo sa hapong ito para magkakilanlan tayo. At makarinig tayo ng mensahe about sa Islam na kung saan ito yung ating minimithi, dahil dito yung paligtasan sa Islam na mag-aantas o maghatid sa atin doon sa paraiso, inshallah. So ang aking ibahagi sa inyo, mga mahal na kapatid, ay ang patungkol kung ano ang Islam. No? Sino ba ang mga Muslim? Sino ba ang Diyos ng mga Muslim? At sino ba si Jesucristo sa Islam? Doon lang ako mag-focus sa aking bibigay na topic sa inyo para magkaroon kayo ng kaalaman. So, unang-una, ang Islam, ito ay, kumbaga sa atin sa Pilipinas, pag sinabing Islam, iba yung ating naririnig, yung mga pangit na mga balibalita, di ba? Terorista, nagpapasabog, kung ano-anong mga masasama ba na ating nasasagap. Pero ligit sa ating kalaman, ang Islam pala, ito ay relihiyon na kung saan kapayapaan. Peace. Tama si brother. Kasi ang Islam, kinuha sa root word na as-salam. Ibig sabihin kapayapaan. Kaya sa Islam, walang puwang dito yung kaguluhan. No? Kinukundina ng Islam yung mga taong gumagawa ng kaguluhan. Kasi ang Islam mula sa root word na as-salam, ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Ang Islam, ito ay tinatawag sa Arabic na din. Ano ba yung din? Arabic yan. Sa Tagalog yung din, ito yung complete way of life. Kumbaga, panuntunan ito sa tao, paano siya mamuhay. Ito yung Islam, panuntunan ng tao para mamuhay siya kung paano siya makitungo sa tao, sa Diyos, sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, ito yung Islam. So, sa madaling salita, ang Islam ay relihiyon. So, hindi lang siya relihiyon, kasi ang sinabing relihiyon, maiisip natin, relihiyon, ito yung samahan ng mga tao sa simbahan, o sa mga pista-pista, sa mga pagtitipon. Hindi, ang Islam kasi, saklaw ang aspeto ng pamumuhay ng lahat ng tao. Kaya tinatawag sa Arabic na din. Ito ay may pautos ang Islam sa kahulugan sa wika ng Tagalog, tatlo. Ang Islam ay ang pagganap na pagsunod, ganap na pagsuko, ganap na pagtalima sa kalooban ng Diyos na dakilang tagapaglikha. So sa English, Islam is complete submission to the will of God. Ganap na pagsuko, pagsunod, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Yan ang kahulugan ng Islam. Ang Islam na relihiyon, ang kaibahan nito sa ibang relihiyon, kung ating mapapansin, ang ibang relihiyon, kinuha ito sa mga pangalan ng tao, founder ng mga relihiyon, o sa mga pangalan ng lugar. Tulad halimbawa, para maintindihan natin, halimbawa ang mga relihiyong ng mga Indiano, Hinduismo. Ang Hinduismo, saan ginawa ito? Binango ito sa
in this valley doon sa mga Hindu na mga tao sa India. Kaya mula sa Hindu na tribo, Hinduism. Di ba? Hinduism. At yun naman ang Buddhism na relihiyon sa matatagpuan natin sa China, sa Korea, o sa Myanmar. Ang Hinduism, ito ay hinango mula sa Buddhism, ito ay hinango sa founder na si Gautama Buddha. Kaya mula kay Buddha, Buddhism ang relihiyon nila. Piningalan doon kay founder na si Gautama Buddha. At sa atin naman sa Pilipinas, ang Christian, saan ba hinango ang salitang Christian? Sinakalam sa inyo? Kristo. Kay Kristo. Tama, Christ, di ba? Kaya mula sa pangalan ni Kristo, Christ, Christians. Kaya sa atin sa Pilipinas, maraming sumasamba kay Kristo dahil doon po hinango yung Kristyanismo sa pangalan ni Christ. So ang Islam, mga kapatid, kababayan, hindi ito hinango ng mga nilikhang bagay. Islam, ito ay nagmula, binigay ito ng dakilang manlilikha. No? Kasi ang Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima. Kanino? Sa dakilang manlilikha, ng likha sa atin. Sa Arabic na Allah. So yan ang Islam. Kaibahan sa ibang reliyon, ang ibang reliyon, kinuha sa mga founder, pangalan ng mga lugar, o mga tao. Ang Islam, hindi. Bagkus ang Islam, mula ito sa Panginoong Diyos, ibinigay niya sa tao para panuntunan ng ating buhay. Ano ang aking katibayan? Sinabi ng Panginoong Allah, mababasa natin sa loob ng Quran, Inna dina indallahil Islam. Ibig sabihin sa Tagalog, patunay na ang Islam ay hindi galing sa tao. Galing sa Allah sa tagapaglikha. Sabi niya, katotohanan ang reliyong galing sa Diyos ay ang Islam. So ang Islam, ang maganda dito, galing ito sa Diyos ng dakilang tagapaglikha. Kaya nga sa isang talata, sinabi pa ng dakilang tagapaglikha ng Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, pinagiging ganap ko sa inyo ang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at ang aking ginawad sa inyo ang aking pagpapala at habag. Yan ang sabi ng Diyos. Ibinigay ko sa inyo ang aking pagpapala, biyaya, habag, wala dito lakumul Islam dinan. At aking pinagkaloob sa inyo, pinili ko ang Islam bilang inyong panuntunan ng inyong pamumuhay bilang mga tao. So sa mga tuwing ang Islam, ito yung panuntunan natin na nilikha tayo ng Diyos, pagkatapos hindi niya tayo pinabayaan, bagkus binigyan tayo ng panuntunan ng buhay. Sa Islam kasi, paano ka mag-asawa, paano ka magpalaki ng bata, politika, lahat ng aspeto. Kahit na ikaw ay bago matulog, bago pagkitarik sa asawa mo, lahat saklaw ng Islam. Kaya ito yung panuntunan ng ating pamumuhay. Ito yung relihiyon na galing sa Diyos. No? Hindi ito galing sa tao. Kasi ang mga relihiyon sa panahon natin ngayon, kung ating pagmasdan, kung ating babalikan, kung susuriin yung kanilang relihiyon, may mga founder, itinayo ng tao. Di ba po? Ang Islam, hindi itinayo ng tao, bagkus ang Allah o ang Diyos dito ang nagbigay sa atin dito. No? Sinabi pa niya sa isang talata sa Quran, Huwalladhi arsala rasulahu bil huda. Tunay na ang Allah, ang Panginoong Diyos, ay nagpadala ng mga propeta, wadinil haq, at kanyang ipinadala, pagkatapos ng isinugo ng mga propeta, ang relihiyon ng katotohanan. Ang tunay na relihiyon, liyudhirahu ala dini kullihi, na mangingibabaw ang Islam na relihiyon sa lahat ng mga relihiyon. Kasi sa panahon ng mga kababayan, napakaraming relihiyon. Sa totoo lang, nalilito tayo kung sino mga tama, di ba? Kasi sa Pilipinas, mahigit 2,000 na ang nakaregistered sa SEC, Security Exchange Commission sa atin. Lahat sila nagsasabi sila ay totoo. Wala nang mamalaki na kami ay mali. Lahat sabi totoo. Kung wala kayo sa amin, ay sa impyerno kayo. So, sa 2,000 karelihiyon ito sa ating Pilipinas, ito yung galing sa tao lamang nagtatag dito. Pero ang Islam, galing sa tagapaglikha. No? Pinili niya, nagpadala siya ng mga propeta, pagkatapos binigyan tayo ng panuntunan ng buhay, ito yung pananampalatayang Islam. So, ang Islam, mga kapatid, ay nagtuturo lamang sa atin ng mga tao na ang pinakamataas ng turo ng Islam, ang sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos. Naniniwala ba kayo sa nag-iisang Diyos? Na may dalang sa atin, nagsugo ng mga propeta, lumalang ng kalangitan ng kalupaan, lumalang ng sangkatauhan. Naniniwala kayo sa nag-iisang Diyos, brother? O, yan. Yun yung turo ng Islam. Na kung sino yung lumikha sa atin, yung pagsamba natin sa Kanya lang. Diba? Ang Islam nagtuturo na huwag sumamba sa nilikha. Kahoy man yan, bato man yan, tao man yan, propeta
propeta niya, huwag sasambahin niya kasi bakit nilikha lamang sila tulad natin. Tama ba bro? Oh. So ang turo ng Islam, kung sino naglikha sa atin, sino nagkaloob ng buhay sa atin, sinong babawi ng ating buhay pag namatay tayo, sa kanya lang tayo sasamba. Sabi nga ng isang maalam sa Islam, si Ibn Kathir, isang scholar ng Islam, sabi niya, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiqu al-ibada. Ano ibig sabihin nun? Sinabi ng isang scholar ng Islam, maalam sa Islam, si Ibn Kathir, sabi niya, ang naglikha ng lahat ng bagay, nakikita natin, hindi nakikita, siya ang may karapat dapat sa pagsamba. Tama ba mga brother? Yung lumikha sa atin, siya ba karapat dapat sambahin? Tama, hindi? Tama, kasi utang natin sa kanya ang buhay natin. Kapag namatay tayo, sa kanya tayo magbabalik, di ba? So, yun ang turo ng Islam. Na dalisay ang pagsamba natin, kanino? Sa dakilang tagapaglikha. At huwag kayo sumamba sa mga kapwa nilikha. Kasi, alam nyo ba yung kasalanan na walang kapatawaran? Meron pong isang kasalanan na hindi pa papatawad ng Diyos. Na kapag namatay tayo, tapos hawak natin yung kasalanan ito, ay sabi ng Panginoong Diyos, ng Allah, mapupunta sa impyerno ang tao nito. So, bibigyan ko kayo ng regalo, itong bonnet kasi maglamig ngayon. May idea ba kayo kung ano yung kasalanan na walang kapatawaran sa Diyos? Isa lang. Pagtampal. Sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Mashallah. Ito si brother. Tumpak ang sagot ni brother. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Anong Diyos-Diyusan? Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi totoong Diyos, di ba? Parang katulad ng bahay-bahayan. Hindi totoong bahay. Kasi ang salitang inuulit-ulit, hindi totoo. Tao-tauhan. Hindi totoong tao, di ba? Bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Ang pinapatakwil dito, Diyos-Diyusan. Sabihin, hindi totoong Diyos. Di ba? So, tama yun. Sabi ng Panginoong Allah, sa banal na Quran, sabi niya, Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi. Ano ibig sabihin sa Tagalog doon? Sabi doon, katotohanan hindi nagpapatawad ang Diyos sa kasalanang bigyan siya ng katambal sa pagsamba. Nakuha niyo yung parang kapatid, bigyan ng katambal ang Diyos sa pagsamba. Ibig sabihin, may sinasamba ka pang iba, maliban sa dakilang tagapaglikha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pinapatawad ng Panginoong Diyos ang Allah ang anumang kasalanan. Lahat ng kasalanan, pagpatay, panggagahasa, lahat ng uri ng malaking kasalanan, huwag ka lang magtambal sa pagsamba sa Kanya. Meaning kapag ang tao namatay na meron siyang ibang kinikilalang Diyos, sinasamba niya bukod sa tagapaglikha ng langit at lupa, meaning hawak niya yung kasalanan ng walang kapatawaran. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos na si Jesucristo ay nagsabi ng ganito, Wa'id kala Isa ibn Maryam, sinabi ni Jesus na anak ni Maria, yun ang sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, Ya Bani Israel. Sa panahon ni Jesucristo, nanawagan sa kanyang mga kababayan sa Israel. Sabi niya, Innahu may yusrik billah, katotohanan ng sinumang nagtambal sa pagsamba sa Panginoon ng Allah. Nagtambal. Faqad harramallahu alaiha al-jannah. Ay magiging bawal. Alam niyo yung haram? Haram, bawal sa kanya ang al-jannah. Ano ang jannah? Arabic sa Tagalog, ang paraiso. Na kung saan, ibig sabihin nito, kapag namatay ang tao na siya'y nagtambal, mayroon pa siyang sinasamba, di ba? Sasamba siya sa harap siya sa larawan, sa mga rebulto, sa mga santo, santa, kay Birheng Maria, kay Jesucristo, doon siya nanalangin. Inaakibat niya doon sa tagapaglikha, ang tunay na Diyos, ay bawal sa kanya ang paraiso. Ibig sabihin kapatid, wala siyang kaligtasan sa kabilang buhay. Kaya dapat tanggalin natin yung kasalanan ito na pinaka-rumal-dumal na kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos, yung magtambal ka sa pagsamba sa Kanya. Bakit? Dahil maski mismo sa loob ng Biblia, alam niyo ba yung 10 Commandments bilang isang Kristiyano? 10 Commandments, 10 utos ng Diyos. Sino nakaalala sa inyo yung unang utos doon? Yung pinakapangulong utos doon sa 10 utos. Meron doon eh. Sa labas ng simbahan, nakaukit doon. Pero kaya idea? Wala. Nakalimutan? Ibigin mo ang Diyos, higit kanino man. Ibigin mo ang Diyos, higit kanino man. Oh, may punto si brother. Pero alam mo brother, yan ay binago na ng simbahan. Dahil ang original na nakalagay sa Exodo,
Sabi ng Diyos doon, ako ang inyong Panginoong Diyos. Ha? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yun yung original. No? Binago lamang ng mga nasa simbahan yung ibigin ng Diyos. Pero yung kung balikan natin ang Bible, yun ang nakasulat. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ibig sabihin, bawal tayong sumamba ng ibang Diyos. Bawal tayong umilala ng Diyos maliban sa Kanya. Pangalawa doon, sabi doon, huwag kayong gumawa ng larawang inyanyuan. Doon sa pangalawa sa 10 commandments, na inyong pagbilingkuran, no? Ang inyong pag-aalayan. Ito man ay sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng lupa at sa kalawakan, dahil ako ang Panginoong Diyos na naninibuhuin. Sabi, nagsisilos ang Diyos kapag sumamba tayo ng iba, maliban sa Kanya. Ito din ang mensahe ng Islam, mga kapatid, na huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos, huwag tayong sumamba kanino mang mga nilikhang bagay, bago sumamba lang tayo kanino? Sa dakilang tagapaglikha. No? Yan ang mensahe ng Islam. Pangalawa, sino ba ang mga Muslim? Kasi kung sabi Muslim, ito yung mga Maranao, mga Tausog, sa Mindanao. Ito yung naalala natin sa Pilipinas, di ba? Yung mga Muslim yan nagtitinda ng mga DVD. Yung mga board, mga, di ba? Kaya po sa Cubao. Di ba? Mga DVD. Yan ang pagka-intindi natin, Muslim, ha? Mga masamang ugali ito, mga delikado ito, traitor ito. Ito yung mas nilakas yung sarili ng katoliko pa. O sa bagay, totoo yun. Yun ang alam ko eh. Oo. Marami dyan sa Baikya po. Kaya nagulat ako. Marami talaga. Marami, di ba? Yun ang mga nagsasalita kasi bakit yun ang naririnig natin. Pero linid sa ating kalaman na ang Muslim pala, Arabic na salita na sa Tagalog, kung itatagalog ito yung salitang Muslim, ito yung mga nilikha ng Diyos, meaning tayong mga tao, na sumunod, sumuko, tumalima sa Diyos. Yan ang Muslim. Yung tao na isinuko niya ang kalooban niya sa Diyos. Sa Arabic, Muslim. Ang Muslim, siya yung doer, siya yung gumaganap. Kumbaga, ang Islam, relihiyon, yung Muslim, yun yung tagasunod sa Islam, yung mga tao na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Sumusunod sa gusto ng Diyos, nilalayuan ang ipinagbabawal ng Diyos, yun ang tunay ng Muslim. Hindi po nagpapamuslim sa tao na siya ay taga Mindanao, siya ay Arabo, nagsasalita siya ng Arabic, hindi yan nagpapamuslim sa tao. Magiging Muslim ang tao kapag siya ay sumuko sa kalooban ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kahit kayo ngayon, magiging Muslim kayo kapag sumuko kayo sa kalooban ng Diyos. Ano yung sabihin ng pagsuko? Yung sundin mo ang lahat ng gusto ng Diyos. Ipagbabawal mo o layuan mo yung ipinagbabawal ng Diyos. Yun yung salitang Muslim. Actually mga kapatid, Muslim naman tayong pinanganak sa ating nanay. Wala naman tayong, sa turo ng Islam, walang pinanganak na Kristiyano. Ibig sabihin, sa turo ng Islam, sabi ni Propeta Muhammad, ang lahat ng sanggol na bagong panganak, bagong silang, Muslim na siya. Ang gumawa lang sa atin kung bakit naging Kristiyano tayo, yung ating mga magulang. Nakuha niyo yung punto, kapatid? Ano ang sabi ng Propeta Muhammad? Ang katibayan, sabi ng Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sa Arabic, sa Tagalog, pag sinabing kullu, anong kullu? Lahat, di ba? Lahat, without exemption, lahat. Kahit siya ay Hindu, kahit siya ay Buddhist, kahit siya ay Kristiyano, kahit siya ay Muslim, kullu, pag sinabing kullu, lahat daw ng bagong silang na bata ay nasa kalagayan siya na siya ay isang Muslim. Ibig sabihin, sumuko siya sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala na may Diyos na nag-iisa. Lamang tayo, nung tayo ay halimbawa kung saan yung magulang ni Habak, Katoliko yung magulang. Sino pong Katoliko sa inyo dito? Lahat kayo? Oh. Di ba sa Katoliko kapag kanagsilang ang mag-asawa ng sanggol, anong pinaghahandaan ng magulang? Binyag, tama. Ang tanong, bakit bibinyagan? Ano ang purpose dito? Para maging Katoliko? Maging Christian? Tama si brother, maging Kristiyano. Di ba? Para maging Kristiyano, kaya narinig niyo ba ang pare kung paano magbinyag ang pare? Matrimonyo ng binyagan, di ba? Ang ginagawa ng pare, bubuhusan niya yung ulo ng bata ng holy water. At sasabihin ng pare,
bibinyagan kita sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, at simula sa araw na ito, meaning doon sa binyag. Halimbawa, si Brother, ang pangalan mo, Brother? Isra. Halimbawa, si Brother Isra na malita, kandong-kandong pa ng nanay o kaya ninang. Di ba, sasabihin ng pare, simula sa araw na ito, Isra, ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Napakalinaw na naging ganap lang tayo ng Kristiyano doon sa pagbibinyag lamang. Ang tanong, kung hindi ka pala binyagan, ano ka? Muslim ka. Kasi bakit? Ang Muslim yung taong isinuko ang sarili sa Diyos. Ang Muslim yung taong naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ang bata, mga kapatid, pansinin nyo, ang bata, isinilang ng magulang, ng nanay, walang nagturo sa kanya about sino ang Panginoon, sino ang mga pagsamba ng mga sa mga larawan. Lalaki yung bata na mag-activate sa kanya na maniniwala siya na may Diyos sa taas. Yung nag-iisa. Yun yung kalikasan na tayo ay isang Muslim. Kalikasan sa tao na ipinanak sa nanay na naniniwala sa nag-iisang Diyos. Lamang, naligaw tayo ng pansamantala kasi bakit? Pinabinyagan tayo sa Katoliko, pagkatapos naging ganap na Kristiyano tayo, o sa ibang religion, ilulublog ka sa tubig, tapos bibinyagan ka. Doon lang tayo naligaw ng pansamantala kasi bakit? Ituturo sa atin paglaki natin na ito si Mama Mary, ito si Jesus Christ, ito yung mga santo-santa, at pagka nagdarasal ay doon na sa kanila mananalangin. Doon tayo nawala sa Islam. Kaya nga ang bagong Muslim na dating Kristiyano na nag-Muslim tulad ko at maging kayo, ang tawag sa atin kapag nag-Muslim tayo, meron tayong katawagan. Anong tawag? Sino nakalam sa inyo? Yung dating Muslim, tulad ko na nag-Muslim ako, dating Kristiyano na nag-Muslim tulad ko, maski kayo, mayroon tayong katawagan sa atin. Sino nakalam sa inyo? May regalo. Balik loob na. Balik loob. Malapit na. Kunti-kunti na lang. Islam. Balik Islam. May regalo na si Father eh. Yes. Yung iwan sana. Yes. Sige. So, balik Islam. Yun ang dahilan kung bakit tinatawag na balik Islam ang dating Kristiyano na nag-Muslim. Tulad ko at tulad ninyo, inshallah. Bakit? Kasi nga, nung balik tayo sa Islam, ito yung relihiyon nung pinanganak tayo sa nanay natin, Islam na po ang relihiyon natin. Ang pagkilala na may isang Diyos lamang, ang dakilang tagapaglikha. So yun ang dahilan kung bakit tinatawag na balik Islam. Di ba narinig salita balik Islam? Yun po ang dahilan. Pangalawa, kung bakit tinatawag na balik Islam, dahil ang katotohanan ng mga mahal na kapatid, kababayan, ang ating mga ninuno, like Ra Sulaiman, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Lubalubog, Dato Bangkayo, Dato Puti, yung sa suka natin nakilas Dato Puti ngayon. Sila yung ating mga ninuno bago dumating yung mga Kastila. Kasi ang mga Kastila, sila yung may dala ng Kristyanismo sa bansa natin. Diba? Si Bajilan, si Miguel Lopez de Legazpi na sumakop sa Maynila. Bago sila dumating dyan, 300 years na mahigit, Islam ang bansa natin. No? Lamang, natalo ang mga Muslim sa Maynila, sa Bisaya, sa Luzon, at mula pagkatalo nila, sinakop pa rin nila ang Mindanao, pero ang Mindanao hindi na nasakop kasi bakit? Pinaglalaban ng mga Muslim ito. Pumatas ang mga Muslim mula sa Luzon, sa Bisaya, pumunta sila ng Mindanao, doon sila nagsama-sama at pinaglaban nila ng Mindanao kasi wala na sila atrasan eh. Saan sila atras? Dagat na. Punta ng Indonesia, Malaysia. So nagsama-sama sila at natalo nila ang mga Kastila ng mga Kristiyano sa Mindanao. Kaya bumalik yung mga Kastila, sinakop ang Luzon at Visayas at mula doon ay pinangalanan nila ang bansa natin na ginawa nilang pangalan ng hari ng Espanya si King Philip. Kaya yung mula sa hari ng Espanya si King Philip, yung pangalan ng ating bansa ay nagiging Philip, nagiging Philippines. Diba? Pilipinas. Pero ano ang pangalan ng bansa natin nung bago tayo nasakop ng mga Kastila? Meron kayong idea? Ano yung bansa natin bago tayo nasakop ng mga Kastila? May pangalan ng bansa natin dati. Ang archipelago yan. Walang idea? So ang pangalan ng bansa natin dati bago dumating yung mga Kastila ay Maharlika. Diba? Gusto nito tingnan, ibalik yung Maharlika. Anong sa Diyos? Gusto nito palitan yung Pilipinas kasi yung Philippines, wala kay King Philip. Yan ang hari ng Espanya na nakop sa ating bansa.
Philippine. Kaya gusto niyong burahin yan, ibalik yung Maharlika. Di ba? Mula sa, palatandaan yan, mula sa Ilocos papuntang Bicol, Maharlika Highway. Sa lugar natin sir, may mga pangalan Maharlika rin eh. Oo, ngayon Sa lugar namin kasi may Oo. Maharlika rin. sa Taguig may Maharlika. Oo, Maharlika. Oo, di ba? So Maharlika ang bansa natin. Kaya yun ang dahilan kapatid kung bakit gusto natin magbalik Islam. Balikan natin ang Islam sapagkat nung pinanganak tayo sa nanay natin, Islam na po ang ating kalagayan. Muslim na po tayo. At pangalawa, yung ating mga ninuno, Islam ang kanilang relihiyon. No? Sinakop naman kasi sila, pinagpapatay nila ang mga Muslim. Yung sa Intramuros, kaya nilagyan ng Intramuros, may bakod dyan. Kasi ayaw nilang paintrahin yung mga muro. Kasi mga Kastila yun, nagbansag ng muro. Sa Mindanao naman, muro. Ang ugat niyan, ang nagbansag niyan, ang mga Kastila. Gumawa sila ng malaking kuta dyan sa Intramuros. Diba? Intra. Sabihin, bawal pumasok, no entry, kumbaga, Intramuros, hahadlangan na nila. So, yung mga Kastila, kaya kailangan natin magbalik Islam sapagkat ito yung relihiyon ng ating mga ninuno. Pangatlo, ano ba ang pangalan ng Diyos ng mga Muslim? Allah. Allah. May regalo ka na tayo? Sir. Wala? Bigyan kita. Anong gusto mo? Ito, sir. Ito, para sa lamig. Allah. Bakit Allah ang pangalan ng Diyos? Alam niyo kapatid, sa isang Allah, Arabic lang din yan. Kung ating itatagalog, Panginoong Diyos na tagapaglikha. O God the Almighty Creator. God the Almighty Creator. Allah, isa lang yan. Kung sino yung kinikilala nating tinatawag na Ama, yun po ang Allah. Lamang hindi kami tumatawag sa Allah o sa Diyos ng Ama. Kasi bakit? Pag sinasabi natin Ama, ano ang may isip natin sa Diyos? Ano ang kanyang katangian? Pag sinabing Ama, tatay, di ba? At hindi ka magiging tatay kung wala kang anak. Siyempre mag-asawa ka muna para magkaanak kayo at saka tawagin kang Ama. So hindi namin ginagamit ang salitang Ama sa Diyos, mga kababayan, kapatid. Kasi bakit? Ang Allah ay hindi siya tao, hindi siya bagay, hindi siya pwedeng ihambing sa kanyang mga nilikha. Bakit? Wala pang nakakakita sa Diyos. Meron na bang nakakita sa Diyos? Wala. Wala. Kaya isang malaking kalapastanganan sa Diyos na tawagin mo siyang Ama dahil parang iniisip mo na talagang tatay siya. Na wala pa naman nakakita sa Diyos. Di ba? Maski si Kristo nagsabi dyan na wala pang sinumang nakakita sa Diyos magpakailanman. Kaya yung pagtawag mo ng Ama sa Diyos, ito'y kalapastanganan sa Kanya. Ito'y, kumbaga, insulto sa Kanyang kadakilaan. Dahil ang Allah, sabi niya, Lam yalid wa lam yulad. Hindi ako nagkaroon ng anak at hindi rin ako pinapanganak. Meaning, wala siyang magulang. No? Wala siyang magulang, wala siyang anak. Kasi bakit? Wala pang, hindi natin maaabot sa rurok ng ating kaisipan kung anong itsura ng Diyos. Kaya, isang maling katuruan na sabi mo siya na siya Ama. Siyang Allah, hindi naman nanganganak. Ang nanganganak, tao, hayop, di ba? Tulad natin. Di ba? Ama tayo. Kasi, at pag sinabi mong Ama kapatid sa Diyos, ang pagtawag sa Diyos ng Ama, ang salitang Ama, ito'y hindi personal na pangalan, bagkus ito'y halimbawa, ako, Ama rin ako. Kayo, siguro, Ama rin kayo. Maraming Ama. Di ba? So, ang tawag sa Diyos kapatid, na tunay na tagapaglikha ay Allah. Bakit? Sa panahon ni Moises, no? Ang lingwahe ni Moises ay tinatawag na Hebreo. Ang tawag ni Moises sa Diyos, tagapaglikha, ay Eloy. Sa plural, Elohim. Sa panahon naman ni Jesucristo, ang lingwahe ni Kristo ay Aramaic. Tinawag niya ang Diyos na Ili. Di ba? Mayroon siyang ikasiyam na oras. Sabi niya, Ili, lima sabaktani. Tinawag niya ang Diyos na Ili. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Kristo. Ito yung lingwahe na tinatawag na Aramaic. Ili ang tawag niya sa Diyos. Sa panahon ni Prophet Muhammad, kasi Arabo siya, tinawag niya ang Diyos na Ilah o Ilaha. Kaya kung may nagmumuslim, sasabihin na nung La Ilaha. So walang ibang Diyos illallah, maliban sa Allah. Ibig sabihin yung Eloy sa panahon ni Moises,
at saka yung ili, sa panahon ni Jesucristo, sa Aramaic, at ila, ito ay isang salita, kapatid. Semitic language lamang yan, na ibig sabihin yan ang dakilang manlilikha. Na sa Arabic ay Allah. Kaya nga kapatid, kung dasal ng dasal tayo, pero hindi naman natin kilala ang Diyos, sayang yung ating pagdarasal. Hindi niya lilingunin. Hindi tayo pakikinggan. No? Kaya bakit kami mga Muslim tinatawag namin Allah ang Diyos? Pinanatili namin dito sapagkat siya mismo ay nagpakilala sa sarili niya. Si Moises, nakipag-usap sa Diyos doon sa Mount Sinai. Umiyakat si Moises, kinuha niya yung Ten Commandments doon. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Hindi niya nakita pero yung boses. Natin mababasa sa loob ng Quran. Sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, Innani anallah. Sabi ng Moises, nakarinig si Moises ng tinig, sabi niya, Innani anallah. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Katotohanan, Moises, ako ang Allah. Ako si Allah. So, nagpakilala ang Diyos na Allah daw ang pangalan niya. La ilaha illa ana. Wala kayong Diyos o Moises na dapat sambahin kundi ako. Ana. Ako lang. Faabudni wa akimi salata li dhikri. Sambahin niyo ako at mag-alay kayo ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala, pasasalamat sa akin. So bakit kami mga Muslim, Allah ang tawag namin sa kanya? Siya mismo ang Diyos ang nagbigay sa kanyang pangalan na siya ay si Allah. Yun ang dahil kung bakit Allah ang tawag sa kanya. At yung Allah, ito yung personal na pangalan ng Diyos. Personal na pangalan. Ito yung pangalan na kung saan tunay na Diyos ang Allah. Kasi sa atin sa Biblia, may Yahweh, may El Shaddai, may Jehovah. Ito yung mga katang-isip ng mga tao. Imbento lamang sa mga manunulat. No? Kasi ang YHWH galing yung salitang, ang Yahweh galing yung salita na YHWH. No? Latin na kung saan ay hindi mo mababasa. Nilagyan lamang nila ng vowel para mabasa na Yahweh. So ito'y sulat lamang ng kamay ng tao na hindi naman totoong pangalan ng Diyos. So ang tunay na Diyos, ang pangalan niya ay, anong pangalan ng Diyos? Ang tunay? Allah. Allah. Ha? Pwede na sa inyo, Allah ha? Allah, yan yung God, the Almighty Creator. Siya ang naglikha ng langit at lupa. Kasama tayong nilalaman dito. Siya ang naglikha. Na sinabi ng Allah sa Quran, Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard wa bainahuma. Ang Allah ang naglikha ng kalangitan pati ng kalupaan at ang lahat ng nilalaman dito kasama tayo mga tao. Laman tayo ng kalangitan at kalupaan. Sino naglikha? Ang Allah. Kaya kapatid, ang Allah hindi lang po siya Diyos ng mga Muslim sa Mindanao, ha? Hindi lang siya Diyos ng mga Arabo, bagkus ang Allah Diyos nating lahat. Tinatawag sa Arabic na Rabbul Alamin. Ang Panginoon ng sangtinakpan, siya ang Allah. Ha? Malinaw sa inyo kapatid? Ang Allah, ang katangian ng Allah, sabi niya, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, ang Allah ay ahad, wahid. Ilan ang wahid? Isa. Sabihin wahid, pwede bang tatlo, dalawa? Wahid, isa lang. So ilan ba ang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. So tama ang Allah. Isa. Lamang, may mga tao sa atin sa Pilipinas nagpapaliwanag ng Diyos, isa daw, pero tatlong persona. Yung Trinity. Ano yung sa simbahan yun? Di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Di ba? Kahit lukuhin natin ang ating sarili, nasasabihin lang isa daw, itong tatlo, mag-a-activate sa ating isip na hindi yan isa, tatlo yan. Kasi bakit? Pag sinabing Ama, anong maiisip natin? Matanda o bata? Matanda, Ama eh. Baka puti pang balbas. Ha? Kasi Ama. O pag iniisip natin ang anak, anong ano niya? Matanda o bata? Bata, anak eh. O. Ito pang isa, Diyos Espiritu. Anong kanyang katangian? Figure. Ibon daw. Para kalapati. Di ba? So itong tatlo na ito, sinasabi lang iisa daw. Para maintindihan niyo, sample natin. Si brother, halimbawa, ikaw brother Ama, ikaw brother Anak, ikaw brother Espiritu Santo. Ilan kayo? Tatlo talaga. Pero niloloko tayo, sabi isa lang daw sila. Samantalang kahit sinong mathematician dyan magaling, hindi sasabihin isa, tatlo talaga, di ba? So, kaya yung Trinity, hindi po yung totoo kapatid. Yung Diyos Trinidad, ito'y turo ng mga pari. No? Nililigaw tayo sa katotohanan. Yung nag-iisang Diyos natin pinaniwalaan,
iniba na nila, ginawa ng tatlong Diyos. So, kaya nga sabi ng Allah, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad sa mga tao na ang Diyos ay nag-iisa. Dalisay na nag-iisa. Ano pang sabi niya? Allahu Samad. Sabi ng Diyos, Allahu Samad. Ang Allah daw ay As-Samad. Ano ang As-Samad sa Tagalog, Arabic yan? Ibig sabihin ng As-Samad, siya yung tinatawag na walang katapusan. Sabihin, sandigan ng lahat at siya ang walang katapusan. Ibig sabihin, sandigan ng lahat ng nilikha ng Diyos o ng Allah, sa Kanya umaasa. Meaning, ang Diyos ay walang pangangailangan. Kaya, kung ang tao ay nagtuturo na ang Diyos ay kumakain, ang Diyos nila ay umiinom, ang Diyos nila ay natutulog, ito'y katampalasanan o kalapastanganan sa Diyos na sasabihin mo ang Diyos ay may kahinaan. Bagkus ang Diyos, ang Allah, ay siya ay makapangyarihan. Wala siyang pangangailangan sa kanyang mga nilikha. Tayong mga nilikha ang nangangailangan sa kanya. Ha? Kaya nga, ang Allah, ang Diyos, hindi pwedeng magtaglay ng kamatayan. Kasi wala siyang katapusan eh. Wala pa ang mundo na nandito na siya. Siya naglikha ng lahat ng bagay. Pero paano isipin ng mga tao na sinasabi na ang Diyos ay namatay? Eh kung namatay ang Diyos, sino nang mangangalaga sa atin? Sino magbibigay sa atin ng oxygen? Patay tayong lahat. Tama ba? Sino ba nagbibigay sa atin ng oxygen para mabuhay tayo? Allah. Ang Allah. Oh. Sino bang nagbibigay sa atin ng puso para tumitibok to na tuloy-tuloy na tumitibok ang puso natin? Eh kapag ang Diyos ay namatay, kung Allah ang namatay, patay tayong lahat. Dahil naniniwala tayo na ang buhay natin, ang nagpapaandar nito, ang driver nito, ang nag-iisang Diyos. Ang Allah. Kaya, sa paniniwala ng Islam, ang Allah o ang Diyos ay hindi namamatay. Ha? Kasi pag namatay siya, sino na mangalaga yung araw, yung buwan, baka mahulog sa atin yan. Yung kalangitan, wala namang tukod yan. Kung ang Diyos ay wala ng Diyos, namatay na, sino nang, baka mahulog lahat yan, patay tayong lahat. Di ba? So, yan ang katangian ng tunay na Diyos, no? Allahus Samad. No? Siya ang sandigan ng lahat at siya ay hindi namamatay. Ha? Siya ang nagbibigay ng panustos sa atin. Kaya mga kapatid, kung sino yung nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay ng pagkain natin sa araw-araw, marapat na siya lamang ang sambahin natin. Tama ba bro? Di ba? Kasi siya nagbibigay sa atin ng pagkain. Siya nagbibigay sa atin ng buhay. Pag namatay tayo, sa kanya tayo magbabalik. Kaya natural lang siya lang ating sasambahin. Di ba? So yan ang sa katangian. Pangatlo, lam yalid wa lam yulad. Ang Diyos o ang Allah hindi ipinapanganak at hindi nagkakaanak. So sa Islam, hindi kami naniniwala na ang Allah ay nanganak. Di ba? Turo sa simbahan, ang Diyos daw may anak. Sino ang anak ng Diyos? Ayon sa simbahan? Si Jesus. Sabi nila, anak ng Diyos daw. No? Kung ang Diyos ay nanganak, halimbawa kapatid, ang kabayo kapag manganak pa ng pusa, kabayo din ang kanyang anak, di ba? Ang kalabaw kapag nanganak, ano ang kanyang anak? Kalabaw, hindi manganak ng daga, di ba? So kapag ang Diyos ay bigyan mo ng anak siya, ano ang kanyang magiging anak? Kasi Diyos siya. Si Jesus. Diyos din. So ilan na ang Diyos ngayon? Dalawa na. So ilan ba talaga Diyos, di ba? Iisa lang? Oh. Meron pang espiritu, hindi pa kasama yan. So, problema malaki kapatid. Ako nga sa sarili ko dati, sabi ko sa sarili ko noon, nung ako may Katoliko, sabi ko, ang Diyos daw ay namatay. Sabi nila. Namatay ang Diyos. Ang anak namatay. Ilan pa ang Diyos na tira? Mayroon pong dalawa, ama at saka espiritu. Di ba? Kung namatay yung anak, kasama mo namatay yung espiritu at saka ama? Hindi. Ito napakagulo mga kapatid. Kaya alhamdulillah ang Islam nagbibigay ng kalinawan sa lahat ng kasagutan. No? Ang Diyos kailanman hindi nagkakaroon ng anak at hindi rin siya ipinapanganak. Meaning walang magulang ang Diyos. Kasi bakit? Tanong ko sa inyo mga mahal na kapatid kababayan. Ano ang nauna? Tao o Diyos? Diyos, tama si Brad, Diyos ang nauna. Di ba? Ngayon, sinasabi na si Kristo ay Diyos. Ayon sa turo ng mga pare, pastor, kung si Kristo ang Diyos, sinong nauna? Si Kristo o si Maria? Si Maria. Si Maria, nanay ni Kristo. Siyempre, mga nanay
pwede mauna yung nanay sa atin. Tayo sa ating nanay. So, si nanay mo na bagong anak. Ngayon si Maria ba, tao o Diyos? Tao. Tao. So, paano nangyari yung tao? Nauna sa Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, bakit nauna ang tao? Diba? So, ito yung mga bagay na kung saan nagpapagulo ng aking isipan noon. So, hindi po Diyos si Kristo, bago siya ay isang tao na dakilang propeta. Sugo siya. Mamaya, tatalakayan natin yan. After dito. Si Kristo naman after dito. Pang-apat na katangian ng Diyos, ng Allah, sabi niya, walam yakullahu kufuwan ahad. At sa Diyos o si Allah, wala sa kanyang makakahalin tulad. So ang Diyos kapatid, walang katulad, walang kagaya. No? Hindi natin isipin na, dati kasi ang mga Katoliko pa, pipikit ako tapos inimagine ko na ang Diyos ay brown yung mata, mahaba yung buhok. Kasi nakikita natin sa larawan, di ba? Nakikita, guwapo, matawang sa ilong. Naiyak. Pumipikit na tapos, dasal na sa simbahan, di ba? I-imagine gano'n. Kasi may nakikita larawan doon, yun ay pumapasok sa isip natin. Pero ang tanong na, mayroon na bang nakakita sa Diyos? Paano mo i-imagine yan? Kaya ang bawal sa Islam na maglagay ka ng larawan, ilagay mo sa harapan, Diyos ka manalangin. Kasi kalapastanganan sa Diyos, kasi wala pang nakakita sa Kanya. Paano mo naisip na ganyan ang Diyos, matamos ang ilong? Ano yung kapatid, artista ko naman yung mga yun, yung mukha ni Kristo. Mga artista yan, sa Amerika. Gumanap ng pelikula na buhay ni Jesus. Pagkatapos, ginawa ng larawan, yun na ang sinasamba. Kaya sabi ng mga artista na, nakalimutan ko lang yung pangalan, bakit ako sinamba? Kasi bakit siya gumanap ng buhay ni Kristo sa pelikula, at pagkatapos, ginawa ng mga tao ng mga larawan, kasi si Kristo daw yun, yun na ang sinasamba. Iba-ibang may, kaya may itim na Kristo, mayroong yung brown, kung ano-ano mga itsura, may parang mali, singkit yung mata. So wala pa po nakakita sa Diyos mga kapatid. At hindi natin siya pwedeng ihalin tulad sa atin. Kasi wala pang sinumang nakakita sa Diyos. So yan ang katangian ng Diyos kapatid, ha? Si Allah. Unang-una siya nag-iisa lamang. Hindi pwedeng maraming Diyos. Kapag sumubra sa isa ang Diyos na sinasamba mo, hindi pikin ang Diyos niyan. Ilang tunay ng Diyos, isa lang, wala nang iba pa. Pangalawa, hindi siya nagkaanak. Ibig sabihin ng Diyos, ang Allah, walang anak at walang magulang. Nung hindi siya nangangailangan sa atin, bagkus tayo ang nangangailangan sa Kanya. Pangatlo, siya ay, pang-apat siya tinatawag na wala sa Kanyang makakahalin tulad, walang makakagaya sa Kanya. Okay? Ngayon, dadako naman tayo sa kay Jesucristo. So sa si Jesucristo, ang pangalan niya sa Islam ay Isa. Ha? Si Kristo o si Jesus, ito ay mga pangalan lamang na inimbento nila. Ang tunay na pangalan ni Jesucristo mga kapatid, kababayan, ay Isa sa Arabic. Doon sa wikang Aramaic ay Isaw. Aramaic kasi si Jesus sa lingwahe niya ay Aramaic. So Aramaic at Arabic, sister language yan, magkapatid na salita yan. So Isa ang tunay niya pangalan sa Islam. Isa ibnu Maryam. Isa, Jesus ibnu anak Maryam ni Maria. Jesus anak ni Maria. Ha? Isa ibnu Maryam. So si Jesus mga kababayan sa Islam, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal sa Kanya. Walang matinong Muslim na hindi magmamahal kay Jesus. Lahat ng mga Muslim nagmamahal kay Jesus, sumusunod sa Kanya, iginagalang siya, pinapamarisan siya. Hindi ka matatawag na Muslim kung hindi mo mahalin si Jesus. Dati nang ako Kristiyano pa, akala ko mga Muslim ay anti-Christ. Kontra kay Jesus. Mali pala ako. Dahil hindi ka magiging Muslim kung hindi ka magmamahal kay Jesus. Anti-Christ. Oo. Iglesia ni Cristo yun. Yan nagsasabi na anti-Christ sa mga Muslim, mali yan. Kasi ang Muslim, sa Islam, kami mga Muslim ay nagmamahal kay Jesus. No? Ang turo ni Jesus Kristo, isinasabuhay namin. Halimbawa na, magbigay ko halimbawa, yung pagpapahaba ng balbas. Bakit kami magpapahaba ng balbas? Dahil si Jesus Kristo nagpapahaba ng balbas. Tingnan mo yung larawan niya kung gaano habang balbas niya. Di ba? Oh. Pangalawa, si Kristo, si Jesus, paano magdarasal? Ay sa Biblia, sa Mateo. Siya dumako doon sa bundok ng Gitsemani at nagpatira pa sa lupa at nagdarasal. Paano siya magdasal si Kristo dito? Nagpapatira pa sa lupa. Ganyan. Yung kanyang noo ay nakasubalsog sa lupa. So
So, ganun ang pamamahala ni Jesus Christ. Kaya kami mga Muslim, ganun din. Pang-apat na turo ni Kristo, sabi niya, maghugas kayo ng inyong katawan bago magdasal. Maghugas daw. Kumuha siyang tubig sa Kanaan, nahugasan niya ang kanyang mga disciple. So, kami mga Muslim, bago kami magdasal, ay naghuhugas din ang aming mga katawan. Mukha, kamay, pa bilang pagsunod sa Kanya. Si Jesus Kristo, sabi niya, ipalaganap niyo ang kapayapaan sa bawat isa. Ang kapayapaan, iiwanan ko sa inyo. Alam niyo ba ang kapatid, ang mga Muslim kapag kami na nagbatian, nagkasalubong, ano ang pagbati na ginagamit namin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alam niyo ba sa Tagalog kung anong Assalamualaikum? O sa English? Peace be with you. Sumain niyo ang kapayapaan. Yun yung kahulugan ng Assalamualaikum. Yan yung greetings ni Jesus Christ. Na sabi niya, ipalaganap ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Pero sa mga Christian, ano ang gamit na greetings? Good morning, good afternoon, di ba? Good night. So, nasaan yung peace be with you? Sa simbahan, dito na pare, bago matapos ang misa, lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, peace be with you, peace be with you. Doon lang sa loob ng simbahan. Pero paglabas ng simbahan, ginagamit mo ba yung pagbating peace be with you sa labas? Wala na. Wala na. Pare, hi! Kumusta pare? Hello! Good morning, good afternoon. So, hindi. Pero ang Islam, saan man kami dako magkita, yun yung pagbati ng Assalamualaikum. Kasi yan ang turo ni Jesus Christ. Na ipalaganap yung kapayapaan sa bawat isa. Kaya ang salam, kapayapaan. Alaikum, sumayin yung kapayapaan. Sasagot naman yung isa, wa alaikum salam at sumaiyo rin ang kapayapaan. Yan yung pagbati ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya hindi kami matatawag ng Muslim kung hindi kami susunod kay Jesu Kristo. No? Pangalawa, naniniwala kami na si Jesu Kristo ay nakagawa ng mga milagro. Sa Biblia, nakalagay din yan eh. Siya ay nagpapalakad ng lumpo. Nandiyan sa loob ng Quran yan. Siya ay nagpapadilat ng bulag. Siya ay bumuhay ng patay. Pinaniwala namin yan. Mga kitong. Yung mga mayroong kitungin, sakit at kitong, pinagaling niya. Kalagay po niya sa Quran. Pero, sinabi ni Jesus Christ, maski dun sa Biblia, na ito ay hindi saganang akin. Ito ay nagmumula sa Diyos na nagsugo. Meaning, wala siyang kapangyarihan. Ang mga kapangyarihan, kababalagan na nagawa niya, galing sa Diyos, galing sa Allah. Hindi saganang Kanya. Kaya ang mga ibang mga kababayan ng Kristiyano, bakit tinatawag si Kristo ng Diyos? Kasi, nang gumagawa siya ng mga kababalaghan, normal lang yan sa propeta. Si Moises na, yung itinusok niya yung baston doon sa dagat, ano nangyari sa dagat? Nahati, di ba? Kay Moises ba nagkapangyarihan? Hindi, galing din sa Allah yun, galing din sa Diyos yun. Kasi bawat propeta, binibigyan ng Diyos, unang Allah ng mga natatanging kapangyarihan para sumunod sa kanila ang mga nasasakupan nila. Maniwala sa mga propeta. Ganon din si Kristo. No? Magaling siya manggamot. So hindi ibig sabihin nakagamot si Kristo, Diyos na siya. Hindi. Propeta siya na hinirang ng Diyos. No? Sumunod, naniniwala rin kami na si Kristo o si Birheng Maria, nanay niya, ay isang birhin na babae. Malinis na babae. Na nabuntis si Birheng Maria na walang lalaking gumalaw sa kanya. Nakalagay po yan sa loob ng Quran. Na sinabi ng Allah na si Birheng Maria ay nagdadalang tao. At walang lalaking gumalaw sa kanya. Nabuntis siya ayon lamang sa kagustuhan ng Diyos. Walang lalaking gumalaw kay Maria. Kung nabuntis siya, bakit? Gusto ng Diyos eh. Meron bang imposible sa Diyos? Yes. Walang imposible. Diba? Lahat ng kanyang nanaisin, mangyayari. Kaya, kung ang malaking dahilan ng mga Kristiyano na tinawag nila si Kristo na tinatawag nilang anak ng Diyos, kasi bakit? Walang tatay na walang lalaking gumalaw kay Maria. So iniisip nila, ang Diyos na ang tatay ni Jesus. Kasi wala namang gumalaw kay Maria. Birhen si Maria. So, kung ganun yung pananaw kapatid sa Islam, hindi namin ito pinaniniwalaan. Tuwiran namin tinakwil yung paniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos dahil walang gumalaw kay Maria at siya yung tinatawag na anak na ng Diyos. Hindi. Kasi bakit kababayan kapatid? Sa Islam, mayroong 4 na pamamaraan ng pagkakalikha ang Diyos. 4 na paraan ng pagkakalikha sa atin bilang mga tao. Unang taong nilikha, sino? Unang-una. May idea ba kayo? Si Adan. O si Adan, di ba? Nilikha si Adan. Meron bang tatay, nanay si Adan? Wala. Wala. Saan siya nagmula? Kali ka po.
Sa alikabok lamang, sa putik, di ba? Sa lupa, naluwa ng tubig. At hinulma na parang isang parang gusto ng tao, tapos nilagyan ng kaluluwa, hininga ng Panginoon Diyos, Allah, ng hininga ng kaluluwa at nagiging tao. Si Adan. Walang nanay, walang tatay. Di ba mahimala, mga kapatid? Okay, after ni Adan, sino ang sunod na nilikha? Tama, si Eva. Babae. Mula sa tadyang ng lalaki si Adan. Wala rin nanay si Eva. Di ba? Opposite ni Adan. Si Adan walang nanay, walang tatay. Si Eva, mula kay Adan sa lalaki, di ba? Hinugot, naging isang babae ka agad. Pangatlong nilikha na tao, opposite ni Adan, ang pangatlong nilikha ang sangkatauhan. Tayo mga tao. Bakit? Kasi ang magulang natin, tunay natin mga magulang ay si Adan at si Eva. Di ba? Siyempre, nagtalik na sila, nag-asawa sila, pangatlong nilikha, tayo na anak nila. Di ba? Kaya, tayo opposite ni Adan. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Tayo mga tao, may nanay at tatay tayo. Pang-apat na nilikha ng Diyos, lumikha siya ng lalaki mula sa birhen na babae. Sino yung lalaki mula sa birhen na babae? Sino yung lalaki pinanganak mula sa birhen na babae? Si Jesus. Tama, si Jesus Christ. Mula kay Birhen Maria, walang lalaki na magitan sa kanya. Di ba? So, ibig sabihin kapatid, lumikha ang Diyos, walang Allah, ng apat na pamaran ng tao sa paglikha, ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanyang kadakilaan. Kaya, sa Islam, hindi mo dapat sambahin si Adan. Kahit walang nanay, walang tatay na pagkakalikha, hindi mo dapat sambahin si Eva, hindi mo dapat sambahin yung tao, at lalong hindi mo dapat sambahin si Jesus. Kasi bakit? Bahagi lang sila ng pagkakalikha ng Allah o ng Diyos. Propeta. So, sino ang dapat sambahin? Yung lumikha sa mga ito. Tama ba, bro? Yung lumikha kay Adan, lumikha kay Eva, lumikha kay Maria, sa mga tao, lumikha kay Jesus. Sino yung lumikha sa kanila? Yun ang dapat sambahin. Si Allah. Di ba mga kapatid? Kasi sabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi ng Diyos, na ang kalintunan ng pagkakalikha kay Jesus, para sa paningin ng Diyos, ng Allah, sabi niya, Inna matala Isa, indallahi khamatali Adam. Ibig sabihin sa Tagalog, sabi ng Panginoon Diyos, ng Allah, ang kahalintulad lamang ng pagkakalikha kay Jesus ay katulad ng pagkakalikha kay Adan. Khalaqahu min turab. Si Adan mulilikha sa alikabok, turab, alikabok. Summa qala lahu kun fayakun. At nagsabi ang Diyos, ang Allah, na mangyayari ay nagiging tao si Adan. So, ganun lang ang pagkakalikha kay Jesus, kapatid. Kahalintulad na kay Adan. Kung ating gamitin ang ating talino, mas mahimala pa nga kay Adan pagkakalikha eh. Kasi bakit? Si Adan walang nanay, walang tatay. Sa lupa lamang. Samantalang si Jesus, may nanay. Normal. Tayo din. Mula tayo sa nanay natin, di ba? O, samantalang si Adan, walang nanay, walang tatay. O. Mas mahimala pa nga pagkakalikha kay Eva, kay nasa kay Jesus eh. Kasi bakit? Si Eva mula sa tadyang ng lalaki. Samantalang si Jesus mula sa babae. Normal. Tulad natin. Di ba? Nakuha yung punto, mga kapatid. So, sa Islam, wala tayong dapat sambahin, mga kapatid, dahil sa kabanalan, kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos, ng Allah, lumikha siya ng apat sa klaseng tao na kung saan ito ay kanyang naayon sa kanyang kagustuhan. Okay. Sunod, naniniwala kami na si Jesus, anong katangian niya sa Islam? Siya ay isang dakilang propeta, dakilang minsahero, sugo siya ni Allah. Sugo siya ng Diyos. Oh. Sinabi ng Allah sa Quran, Mal Masihu Isa ibn Maryam ila Rasul. Sabi ng Diyos, ang dakilang tagapagligha. Si Jesus, anak ni Maria, ay hindi hihigit. Hindi siya lalampas, susubra bilang isang propeta. Bilang isang mensahero, bilang isang sugo. Sabi doon, Kad khalat min qablihim rasul, at maraming propeta ang nauna kay Jesus. Di ba? Nauna si Juan Bautista, nauna si Solomon sa kanya, nauna si Moises, nauna si Abraham, si Noah. Napakaraming propeta nauna kay Jesus. Wa umuhu sadika, at ang nanay ni Kristo, sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, ay isang babaeng matuwid, isang babaeng malinis, isang babaeng makatotohanan. Kaya nga sa Islam, kung makikita ng mga babaeng Muslim, kung paano manamit,
Si Birheng Maria ang aming tinutularan. Di ba? Hindi nakikita yung buhok. Hindi si Birheng Maria. At sa kanyang larawan, nakatakip yung buhok niya. Nakabilo, di ba? So yan ang dahilan. Isa sa dahilan kung bakit ang mga babaeng Muslim ay nagtutumbong, nagtatakip ng buhok. Dahil si Birheng Maria, siya yung babaeng dapat huwaran, dapat pamarisan. Sabi pa doon, sabi ng Panginoon Allah, kana yakulani taam. Si Hesukristo at si Birheng Maria, kapwa sila nangangailangan ng pagkain. Kumakain doon si Maria at si Jesus. Tama ba? Kasi pag hindi kumain sila, ano mangyayari sa kanila? Manghihina hanggang sa mamatay pag hindi ka kakain. Tulad natin yung mga tao. Ba't kaya natin kumain? Kasi kung hindi tayo kumain, manghihina tayo. Diba? Hindi ka pakainin ng 1 linggo. 2 linggo, ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. So, ganun din si Hesukristo at si Maria. Kumakain ng pagkain tulad natin. Tao. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, tingnan ninyo kung gaano ka liwanag ang tanda, katibayan na si Jesus ay isang tao na hinilang bilang isang propeta at sugo, mensahero lamang. Sa mga tulad si Kristo ay hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. Ano ang kanyang katangian? Isa siya sa pinakadakilang propeta at sugo ng Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, doon sa mababasa ko sa loob ng Biblia, sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, ito yung kaligtasan. Eternal life. Paraiso. Sabi ni Kristo. John 17:3. Mababasa niya. Sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila. Ikaw ang tanging nag-iisang Diyos. So itinuro sa atin ni Jesus Kristo kung paano tayo magkamit ng buhay na walang hanggan, paano tayo maliligtas, ang kilalanin daw natin na walang ibang tunay na Diyos na nasa taas. Sabihin ang Allah. At ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang isang sugo, sabi niya. At ako si Kristo na kanyang isinugo. So ano may ibig sabihin ng sugo? Messenger. Propeta. So malinaw na si Jesus ay isang propeta. Sabi niya, sugo daw siya. So sino pinaniniwalaan natin? Yung mga pastor na nagsasabi si Kristo ay Diyos o si Kristo mismo sa sarili niya na nagsasabi na siya ay mensahero at sugo lamang? So siyempre si Kristo. So, ganun kapatid sa Islam, kung paano sinabi ng Diyos, pinakilala kung sino si Jesus, at paano pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, doon lang po kami bumasi. Hindi kami nalampas doon. Kasi ang Muslim, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos, sundin natin ang gusto ng Diyos. Huwag tayong sumuway sa Kanya. Kasi pag sumuway tayo sa Kanya, papupunta tayo sa impyerno. No? So, si Kristo, mga kababayan, kapatid, sa Islam, isang dakilang sugo at dakilang propeta. Ipinadala si Jesus doon sa Israel sa panahon niya para turuan ng tao na sumamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. Kaya sabi ni Kristo sa kanyang panahon, mababasa sa loob ng Quran, sabi ni Jesus Christ, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratan mustaqim. Anong sabi ni Jesus Kristo? Katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyo rin Panginoon. So ang Allah daw, Panginoon niya, ni Jesus at Panginoon nating lahat. Kaya ang Allah, huwag niyo isipin ng Allah, Diyos ng mga Muslim. No. Ang Allah, Diyos nating lahat. Ha? Siya yung nagbigay ng buhay sa atin, siya yung babawi ng buhay sa atin. Fa'buduhu, sabi ni Kristo, sambahin si Allah o ang Diyos na nag-iisa, ito yung matuwid na landas. Hada siratal mustaqim. Kasi mga kapatid, dalawa ang daan natin ngayon. Natatahakin natin. Ang matuwid na landas, patungong paraiso, o yung baluktot na landas papunta sa impyerno. Saan natin gusto mga kapatid? Sa paraiso yung matuwid na landas. Pag hindi kayo sasamba sa Diyos na lumikha sa atin, wala na kayong kaligtasan sa amin ng buhay. Wala kayong kaligtasan. Di ba? Kasi bakit? Ang Diyos ay naninibugho. Nagsisilos siya. Kaya sinabi ni Kristo doon sa Biblia, sabi niya, sa Mateo, sabi niya, hindi ang pagtawag niyo ng Panginoon sa akin ang siyang kaligtasan. Bagkus ang kaligtasan, sabi ni Jesus, ay sila yung mga tao sumuko sa kalooban ng Diyos. Kaya si Kristo, mga kapatid, napakasimple ang turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo ay ang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa Diyos. In Arabic, Islam. Kasi ang Islam, pagsunod, pagsuko sa Diyos.
So yan turo ng Kristo. Kalakip dito yung pagkilala na siya lamang ang nag-iisang Diyos at ang pagsamba sa Kanya lamang. Yun ang turo ng Jesus Christ. Yun ang kaligtasan ng mga kababayan at kapatid. Na tayo ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Ang pangalan niya ay, anong pangalan ng Diyos? Allah. Allah. Ha? Malinaw sa inyo, Allah ha? At si Jesus, Isa. ano ang kanyang, si Isa o si Jesus, ano ang kanyang tunay na katangian? Siya ay propeta. Sugo lamang siya at mensahero. Katulad siya ni Moises, ni Abraham, ni Noah, ni Muhammad. Si Muhammad mga kapatid, siya yung huling propeta. No? Si Propeta Muhammad, siya yung khataman ng bihin. Siya yung panghuli, sagka sa lahat ng propeta. No? Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad, la nabiya ba'di. Wala ng propeta pagkatapos ko. Si Propeta Muhammad, taga Makkah siya, dito sa Saudi Arabia, doon siya pinanganak sa Makkah. At ang edad na niya 40 years, saka siya nagiging isang propeta. Si Propeta Muhammad, ang huling propeta, at si Jesus Christ, pinsan sila. Magpinsan si Prophet Muhammad at si Prophet Jesus. Bakit sila magpinsan? Kasi yung lulo nila, kanunuan nila ay si Abraham, Propeta Abraham. Matatandaan natin si Propeta Abraham, nagkaanak ng dalawang lalaki. Magkaiba yung nanay ng anak niya. Si Ismail ang unang anak niya. Si Propeta Ismail, nagsaling-saling lahi hanggang lumabas sa kanya yung mga Arab hanggang si Prophet Muhammad. Ito naman si Isaac, na anak ni Abraham sa kay Sarah, ay nagsaling-saling lahi hanggang lumabas sa kanya ang lahi niya, si Hesus Kristo. So magpinsan sila, malayo lamang ang kanilang agwat. No? Kaya si Prophet Muhammad, si Prophet Jesus, si Prophet Moses, Abraham, lahat sila ay pininiwalaan ng mga Muslim. No? Lahat kami naniniwala sa propeta. Ang mga propeta, sila yung dapat huwaran, pamarisan, sundin, galangin. Pero yung pagsamba, wala ni isang propeta na nagtuturo na sambahin sila. Masih si Kristo sa panahon niya. Kailanman hindi lumabas sa bibig ni Kristo na sambahin niyo ako. Ako'y Diyos, ako'y Panginoon. Hindi po yung nagsabi si Kristo diyan. Pag sa Biblia, wala tayong mababasa diyan na sinabi ni Kristo, ako'y Diyos, sambahin niyo ako. Wala. Ang sabi ni Kristo, sabi niya, o ang kanang Israel, yung pangulong utos ni Kristo. Ha? O bayan ng Israel, ang Panginoon nating Diyos, natin, isinama niya kanyang sarili, isang Panginoon lamang. Yan ang turo ng Kristo. May isang Panginoon lamang. Sambahin siya ng buong lakas, buong isip, buong puso, buong kaluluwa. So, yun ang turo ni Kristo. Pangulong utos niya na mayroon namang iisang Diyos. At yun ang Allah mga kapatid. Yun ang tagapaglikha sa atin. Yun ang nagbigay ng buhay sa atin. Yun din ang babawi ng buhay sa atin. Kaya, marapat kapatid na bago tayo maabutan ng kamatayan, kasi lahat ng tayo mamamatay, ang buhay natin sa mundo, hindi tayo magtatagal dito eh. Ito'y pananadalian lamang, hindi tayo alam kung kailan tayo mamamatay. So wala nang kalam, sinabi ng Allah, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay ay babawian ng buhay. Ay magdadanas ng kamatayan. So lahat tayo, no? Pintuan ng kabilang buhay ang kamatayan. So huwag nating hayaan na mamatay tayo na hindi natin masamba ang tunay na Diyos. Na hindi natin masamba ang Allah. Sapagkat kapag namatay tayo na hindi natin masamba ang Allah, meron tayong ibang kinikilang Diyos, maliban sa Kanya, wala nang kaligtasan sa atin. Impyerno ang naghihintay sa atin mga kapatid. No? Kasi yun yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ng Allah, yung magtambal tayo sa pagsamba sa Kanya. Ha? Kaya nga ang pagpasok sa paraiso kapatid, ito'y napakasimple lang. No? Ang pagpasok sa paraiso ay kailangan mong magsyahada. Ano yung syahada? Para makapasok sa paraiso? Ito yung sa pamamagitan ng pagsasaksi. Panunumpa. Covenant mga kapatid. Sabi ang covenant, kasunduan mo between you and your Creator. Kasunduan sa Diyos na lumikha at sa atin na wala tayong sasambahin kundi siya lamang. Bibigkasin lang natin ang tinatawag na syahada at yun yung susi ng kaligtasan kapatid. No? Sinabi ni Propeta Muhammad, man qala la ilaha illallah kallisan min kalbihi dakal al-jannah. Sabi ni Propeta Muhammad, ang sinumang namatay o ang sinumang kanyang binigkas ang syahada na may taos puso, siya'y papasok sa paraiso. So ang paraiso, nasa ating mga kamay na, napakasimple lang. Saksihan lang natin na wala tayong sasambahin na Diyos, kundi si Allah. Saksihan natin si Muhammad, si Jesus ay propeta.
sugo lang sila ng Ama. At yun yung kaligtasan na sinabi sa atin ng dakilang propeta ng Kristo na kilalanin lamang ng isang Diyos. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong. Inshallah. Kaya mo tayong regalo. Magtanong kayo. Kahit anong klaseng tanong. No? Kung gusto nyo ng, ng pera, may 10 real, pwede rin pang merinda. Pumili kayo. 10 real o ito, walang problema. Sige. Simulan tayo, brother. Huwag may tanong si brother. Kahit anong klaseng tanong. Wala pong tinatago sa Islam. Ang Islam kasi, ito yung relihiyon ng katotohanan. Lahat pwede yung itanong dito. Sa atin, sa simbahan, ito pwede magtanong sa pare. Pagalitan ka. Pag nagtanong ka sa pare. Sa Islam, no. Dito sa Islam ay free. Si brother, ano? Tanong brother. Di ba mapagsip sir? Di ba? Si ba, sino gusto magtanong sa inyo? Kahit anong klaseng tanong? Sa mga, sir, yung... Medyo kasi ang mga Katoliko tapos Muslim, tulad ng mga Christian. Mga ilan sa mga Muslim, hindi naman tanong yata yun. Kahit anong klaseng tanong na, huwag kayo mahiya. Hindi kami nagagalit. Mas maluwag sa aming kaisipan na makapagsagot sa inyong katanungan. Kasi ako dati, dami kong agam-agam din sa Islam. Medyo kasi yun pag sinabi kasi Muslim, medyo, yun ba yung takot yung ibig sabihin parang sinabi Muslim. Kahit sa lugar kasi namin, gano'n basta pag sinabi Muslim. Totoo yan. Ako sa sarili ko, danas ko yan. Dahil nung maliit pa ako, tandang-tanda ako nung doon sa Visayas, sa buhay. Naglalaro kami sa gabi, pinapauwi kami ng tatay namin, nanay. Uwi na kayo. O Renato kasi parang ko. Uwi na kayo Renato, kung hindi ka uwi, may manananggal dyan, may mga kung anong mga maligno na sinasabi nila. Hindi kami natatakot. Pero pag sinabi ng tatay ko, ayun mo, may Muslim dadaan dyan. Takbuhan na kayo pag sabi Muslim. Baga, pinapalaki tayong may takot sa mga Muslim. Di ba? Takbuhan ka agad na hindi naman alam kung anong Muslim. Sa iyo kapatid, kasi yun ang ating nakabulatan. Yun nga. Na tinatakot tayo sa mga Muslim. Pero ang katotohanan kapatid, ang Muslim ay yung taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang isang tunay na Muslim, ang Muslim, yung taong kung anong pinag-utos ng Diyos na kabutihan, yung ginagawa niya. Kung ano yung pinalayuan ng Diyos, nilalayuan niya. Yun ang Muslim. Kaya kung ang tao ay lahat ay Muslim, hindi natin kailangan ng pulis. Hindi natin kailangan ng military. Kasi bakit? Yung Muslim kasi, yung taong may takot sa Diyos, yung taong sumuko sa kalooban ng Diyos, at nilalayuan niya kung yung anong pinagbabawal ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng pulis. Kasi sumunod sa kalooban ng Diyos, ang tutulong kabutihan, di ba? Nagbabawal ng kasamaan. So kapag ginawa mo yung Muslim ka, no? Yun kasi nakamulatan ng kapatid, no? So, yun. Yung tanong mo ay isa lang nasagot ko, ang Muslim kapatid, yung taong sumuko sa kalooban ng Diyos. Alam mo, hindi lang tao ang natatawag ng Muslim. Yung mga araw, bituin, kahoy, hangin, buwan, lahat ng nilikha ng Diyos na sumunod sa kalooban ng Diyos, sa batas ng Diyos, halimbawa yung araw, sabi ng Diyos, unang ala, sumikat ka sa silangan, lulubog ka sa kanluran. Yun ang trabaho ng araw, di ba? So Muslim siya sa kalagayan ganun. Muslim siya kasi bakit? Sumunod siya sa batas ng Diyos. Pero kapag ang araw yung sumikat sa kanluran, lulubog siya sa silangan, hindi na siya Muslim. Kasi sumuway na siya sa Diyos. Halimbawa, ang mangga, punong mangga, kapag namunga ang mangga ng santol, hindi na siya Muslim. Pero habang siya ay patuloy namunga ng mangga, punong mangga, namunga ng mangga, Muslim siya. Ang hangin, Muslim yan. Kasi sumunod sila sa likas na batas ng Diyos. So, ang tao kapag sumuko sa Diyos, Muslim siya. So kapag Muslim siya, dapat layuan niya yung mga masasamang gawain. No? Iwasan niya yung mga masasama at gawin niya yung mga mabubuting gawain. Kasi Muslim na siya. Kaya nga sabi ng Panginoong Allah, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Sabi ng Diyos, huwag kayong abutan ng kamatayan maliban na kayo ay tunay na Muslim. So, yun ang Muslim. Yung taong sumuko sa kalooban ng Diyos, bro. So, yun ang narinig natin, mga pangit ng mga kasi kaya natatakot sa mga Muslim. No? Kikita niyo naman yung mga Arabo kung, di ba, kung paano sila magkikitungo sa atin. Ay, nag-Saudi ako. Di ba? So, taliwas yung mga sinasabi sa atin sa Pilipinas na Muslim mga masasama. Taliwas yan. Kung may Muslim man na gumagawa ng kasamaan, nagpapasabog halimbawa, narinig sa balita, katotohanan nakakahiya sa tawag ng Muslim.
No? Muslim-Musliman lamang siya sa kanyang pangalan. Katulad sa mga nangyari sa Bira ng Marawi. Oh, yan. Yung mga taong gumawa ng taliwas sa Islam at nagpakilalang Muslim, nakakahiya silang tawagin Muslim. Maaaring Muslim sa pangalan, pero ang katotohanan sa mata ng Diyos, hindi sila tunay na Muslim. Kasi ang Muslim, yung taong may takot sa Diyos, sumunod sa gusto ng Diyos, layuan niya ang pinagbabawal ng Diyos. Yun ang Muslim. Kaya hindi nagpapamuslim sa tao na ikaw taga Mindanao ka, ikaw ay mahabang balbas, ikaw ay nagsalita ng Arabic, nagsusuot ng tub. Walang dugong Muslim. Magiging Muslim ka lang kung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, sunodin mo. Kung anong pinagbabawal ng Diyos, layuan mo, matatawag ka ng Muslim. Kaya walang dugong Muslim, walang salitang Muslim. Magiging Muslim ka lang kung susuko ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na Muslim. So, si Brother may tanong. Sana yung tanong ko, sir. Kasi di ba may mga nababalitaan tayo, mga terorista, tapos yung ISIS, tapos nagpapakilala silang mga ano, di ba? Mga Muslim. Tapos parang ayun nga yung ginagamit nga nila. Na parang gusto nila malako para sumunod sa kanila para maging Muslim mo lahat. Tama yung Brother. Ano gusto mo ito? Okay. Maganda yung tanong ni Brother. No? Maraming gumagawa na yun. Halimbawa yung gumagawa ng mga karahasan. No? Gusto lang sakupin ng bansa pero yung hindi ang turo ng Islam to. Ang Islam nagtuturo ng kapayapaan. Walang kaguluhan. Kapag ang isang tao nagpakilalang Muslim pero ang kanyang pamamaraan ay pananakot gamit ang dahas, siya ay ligaw na Muslim. Siya ay hindi may tuturo na tunay na Muslim. Kasi bakit? Hindi turo ng Islam yan. Ang Panginoong Diyos hindi nagtuturo ng karahasan. Ang tunay na Muslim bro, sa Islam bro, yung pagtuturo ng ganitong ginawa namin. Ipinaganap yung mensahe. Hindi mo yung i-force ang tao na daanin mo sa dahas para makuha ang gusto mo. Hindi ang turo. Kaya yung nangyari doon sa Marawi, sir. Yung mga taong ligaw yan. Naliligaw. At saka meron ko nga rin nalaman, sir, kasi di ba, ang ibig sabihin pala ng Islam, kapayapaan. Kapayapaan. Peace. Tapos may ganun. Tapos magtuturo ka ng kaguluhan, kung papasabog ka, pupunta ka sa lugar sa open mo lahat yan. Hindi ang turo ng Islam. Ito'y turo ng Satanas. Ang busaya. Oh. Yung mga taong ganun, mga kulang sa kaalaman sa Islam. Mga Sila, ang ito kasi nila para maintindihan nyo, ito yung Islam, halimbawa para makuha ninyo, ito yung Islam. Ang Islam kasi, ito yung panuntunan ng tao. Huwag mong sakupin ng Islam. Di ba, ikaw tao to, sinasakop mo ng Islam, gusto mo yung batas mo masusunod. Nasaan ang Islam? Sinakop mo, mali yan. Kung ano ang turo sa Islam, magpapasakop ka, sa loob ka. Ang Islam, nagtuturo ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan, karahasan, huwag mong diktahan ng Islam. Kasi ang tao kasi ngayon, hindi na sinusunod ng Islam, ang batas ng Panginoong Allah, Diyos, sila na ang sumusunod, nagdidikta. Sa pagkakataong ito, nakakahiya siyang tawagin Muslim. Kaya nakakalungkot ako sa sarili ko, nalulungkot ako sa mga pangyayari. Ang Islam kasi kapatid, relihiyon, yung Muslim tao. Yung tao, bilang tao, may tayong pagkakamali, hindi mo tayo perfecto, di ba? Pero bilong siya sa Islam na relihiyon, pero yung problema dun, ang Muslim, nagkakaroon ng mga sikta-siktang mali kasi bakit? Hindi sumusunod sa Islam, katuro. Sinakop nila ang Islam. Kaya may mga ganun na nangyayari na totoo yung sinabi mo, may mga ganun nangyayari. Pero nakakalungkot yung mga bagay na yan. Hindi yan turo ng Islam. Puro ng mga demonyo. Tsaka dahil sa kanila, nasisira yung ibang Muslim. Tama. Katulad ng mga straight na, diretso na Muslim. Kasi totoo kapatid, ang Muslim tao lang, tulad ng daliri natin hindi pantay-pantay. May maiksi, may malaki, may mahaba, may maliksi, may maliit. So ang tao ay hindi perfect. Kaya nga ang tunay na Muslim, yung nagpapasakop siya sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na Muslim. Ngayon, kapag ang isang Muslim, kaya nga nakakalungkot isipin bigyan ko ng halimbawa, ang Islam, ang mga Muslim, hinuhusgahan nila, ang Islam hinuhusgahan nila batay sa mga Muslim na pasaway. Halimbawa, para makuha nyo, isang sasakyan, nakaparada. Diba yan?
dumating ang lasing na Muslim, tao. Dumating yung tao, lasing. Dahil lasing siya, wala siya sa sarili niya, nagmaneho niya yung sasakyan. Ano nangyayari ng sasakyan? Dahil lasing siya, nabangga sa pader. Sino ang sisisihin mo dito? Yung sasakyan o yung lasing na tao? Yung tao. So, ganoon din, kapag may Muslim na nakagawa ng masama, huwag nating sisihin ang Islam. Pananagutan niyo. Kasi ang Muslim, hindi porket Muslim ka, hindi ka mananagot sa Diyos, sa Allah. Mananagot ka kasi bakit gumawa ka ng masama eh. Kaya nga may paglilitis eh. Lilitisin tayo sa araw ng paghukom eh. Kahit Muslim ka, lilitisin ka. Lamang ang kaganahan sa Muslim na kapatid, kumpara sa hindi Muslim, ang, para magbigay ko example sa inyo halimbawa ito, dalawang tao, ito Muslim, ito hindi Muslim. Sampu na lang, itong Muslim na ito, sabihin hindi matuwid ng Muslim. Waluktot siya, gumagawa siya ng kasamaan, pero ang sinasamba ng Muslim, yung tunay at nag-iisang Diyos. Lamang gumagawa siya ng, hindi siya strict na Muslim. Ito namang isang tao, hindi siya Muslim, pero sinong sinamba ng hindi Muslim? Yung mga rebulto, yung mga santo, si Maria, si Jesus. Ang tanong, silang dalawa ay inabutan ng kamatayan, parehas. Namatay silang dalawa. Okay. Ang tanong dito, sino sa dalawang ito ang makakapasok sa paraiso? Itong Muslim na gumagawa ng kasamaan, pero siya ay sumamba lamang direct sa tagapaglikha sa Allah. O itong taong mabuti, pero ang sinamba niya hindi yung tunay na Diyos. Sino sa dalawang makapasok sa paraiso? Muslim. Yung Muslim. Bakit? Dahil sinamba niya isang Diyos lang. Masya Allah. Masya Allah. Sa'yo wala ka dito. Tama yung kapatid. Ang Muslim, kahit masama pa siya, mainam pa siya sa hindi Muslim. Bakit? Kasi sa araw ng paghukom, ang maghuhukom sa kanya, yung nag-iisang tunay na Diyos. Pero, papasok pa rin siya sa impyerno. Kasi bakit? Nagkasala siya eh. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Allah makatarungan. So, huhugasan siya sa impyerno, nagkasala siya. Pero, pag nalinis na siya doon, nabayaran niya yung kasalanan, aahonin siya ng Allah, ililipat siya sa paraiso. Bakit? Hawak niya yung pagsamba lamang sa tunay na Diyos. Samantalang hindi Muslim, mabuti nga siya. Ginawa siyang santo ng mga tao. Pero ang sinasamba niya, hindi ang tagapaglikha. Sumamba kay Maria, kay Jesus, ng mga santo, sunta, rebulto. Walang pakinabang sa kanya yung kabutihan niya. Dito lang sa mundo niya. Dahil sa kabilang buhay, hindi siya tatanggapin ng Allah, ng Diyos. Kasi bakit hindi niya sinamba ang tagapaglikha? Kaya, kung ikaw ay Muslim na naghahangad ng paraiso, halimbawa, Muslim tayo lahat kapatid, anong gusto mo? Dadaan mo ka sa impyerno o diretso ka sa paraiso? Magpakabuti ka, magpakatino ka, huwag kang gumawa ng masama. Diba? Huwag mo tingnan yung mga masamang Muslim kasi sa araw na pagbabago, kanya-kanya tayo eh. Walang makakatulong sa atin. Mismo yung anak natin, asawa natin, hindi makakatulong sa atin sa araw na pagbabago. Kanya-kanya tayo doon na huhusgahan ng Diyos. Kaya huwag natin gawin hadlang ng papasok sana ako sa Islam, pero nakikita ko yung mga Muslim mga masasama. Namumugot na ako, nagpapasabog. Huwag mo silang tingin kapatid kasi sa araw na pagbabago, kanya-kanya tayo doon. Maski kayo sa araw na pagbabago, hindi na kayong kakilala doon. Kasi bakit? Kanya-kanya na kayong gusto iligtas ang sarili na makapasok sa paraiso sa araw ng paghukom. Kaya yun ang mahalaga kapatid. Na kung may Muslim na masama, isang tabi mo, huwag mo siyang gawing hadlang upang makapasok tayo sa paraiso. Kasi bakit? Kahit naman sa Christian, di ba? Wala bang masama sa Christian? Sa mga Buddhist, sa Hindu, wala bang namamatay tao dyan? Meron. Pumunta kayo sa Bilibid, sinong marami sa Bilibid na nakakulong? Muslim o Kristiyano? Kristiyano, kaunti lang Muslim kung sa bilang mag-uusapan. No? So, huwag natin tignan ang tao batay sa kaligtasan natin, bagkus kung ano yung turo ng mga propeta, turo ng Diyos. Paano tayo magkamit ang buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, yung sambahin natin, kilalanin natin ang tunay at nag-iisang Diyos. At yun ang paliwanag ng Islam. Yun. Kasi yun ang kaligtasan natin eh. Ano yung gawing hadlang yung tao kasi hindi sila makakatulong sa atin sa araw ng paghukom. Maski asawa natin. Matutulungan ba din ang ating misis sa araw ng paghukom? Hindi. So tulungan natin ang ating sarili, tanggapin natin ang nag-iisang Diyos, paniwalaan natin si Muhammad Propeta, si Jesus, at sambahin natin ang naglikha sa atin, si Allah,
At inshallah, mag-aral tayo ng Islam para damihan natin ating kaalaman para maibahagi din natin sa ating pamilya. Para kasama natin sa paraiso yung pamilya natin. Huwag nating hayaan na ang pamilya natin ay hindi natin aakayin dito sa katotohanan kasi mahal natin sila. Kaya natin nag-abot para sa kanila eh. So yun ang kapatid ang nais natin ipatin sa inyo, yung sambahin natin ang Diyos. Kaya nyo bang sambahin ang Diyos ng tagapagligtas si Allah na hindi kayo magtambal sa Kanya? Meaning kapag sumamba kayo, doon lang kayo sa taas, sa Allah. Kaya nyo kapatid? Kaya mo bang sambahin bro ang nag-iisang tunay na Diyos si Allah? Kaya? Ikaw brother. Ikaw brother. Kaya brother? Hindi kayo magtambal ha? Meaning hindi na kayo sasamba sa rebulto. Kasi alam nyo kapatid yung rebulto, panggatong yan sa impyerno. Kasama ng igagatong doon yung mga taong sumasamba sa mga rebulto. Anong sabi ng Allah? Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijara o iddat lil kafirin. Ano sa Tagalog sabi ng Panginoon Diyos? Katakutan ninyo ang apoy sa impyerno na ito ay ginagatungan ng mga tao at bato. Yung tao at bato, yung mga tao na sumamba sa bato, sa kahoy, yun ang panggatong doon. Pangalawa kapatid, kaya nyo bang tanggapin, paniwalaan na si Jesus, si Muhammad ay mga propeta? Sugo sila, mensahero? Yes. Kaya kapatid, niwala ka kay Jesus na propeta? Propeta, mensahero si Jesus? Isinugo silang nag-iisang Diyos? Di ba kapatid? Si Muhammad, sugo. Si Moises, si Jesus, si Abraham, sugo. So yun ang susi ng kaligtasan kapatid. Yun ang susi ng paraiso. Yun ang tinatawag na shahada. Na kapag nabigkas nyo ito sa Arabic, magiging isang ganap kayo na mananampalataya. Sa nag-iisang Diyos, sa Arabic, tinatawag na Muslim. Sa Tagalog, ang taong sumuko sa kalooban ng Diyos. Susi ng kaligtasan kapatid. Susi ng paraiso ito. Kasi, kapag tinanggap nyo ito, hindi tayo manananahan sa impyerno. Bagkus tayo ay mayroon ng paraiso sa kabilang buhay. Kasi ito pangako ng Allah eh. Sino mang nagbabalik loob sa akin ay pinapangakuhan ko ng paraiso. So, yung pagsamba kapatid, magbabalik loob lang tayo sa tunay na Diyos, sa Allah, at makuha natin yung tinatawag na buhay na walang hanggan na kaligtasan. Kasi sabi ng Prophet Muhammad, sino man ang kanyang huling salita na walang ibang Diyos na kanyang sasambahin kundi ang Allah, siya'y papasok sa paraiso. So yung aming inabahagi sa inyo ay ang paraiso kapatid, naway pagsama-samahin tayo ng Allah sa kabilang buhay. Hindi na sa mundo ito, bago sa kabilang buhay. Di ba? Naghahangat tayo ng kaligtasan, di ba? So kung naghahangat kayo ng kaligtasan, ay ating bibigkasin kapatid yung katagang shahada para makuha niyo ng susi ng kaligtasan. No? Bibigkasin natin sa Arabic na sa Tagalog ang kahulugan ay ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay sino ang Diyos? Allah. Ha? At sasaksi ako na si Jesus, si Muhammad, sila ay mga propeta. Tama ba kapatid? Propeta, si Jesus? Brother? Propeta? Okay. Yun na yung tinatawag na shahada. Yun na yung susi ng kaligtasan. So, napakalaking pasalubong sa inyo kapatid. Dahil pauwi kayo ng Pilipinas ngayon, no? So, kapag dala niyo na ang susi ng kaligtasan, ang shahada, ay ito yung pinakamainam na pasalubong sa pamilya. Bakit? Kasi ito yung tinatawag na daan para sa kaligtasan. Yung pera, kailangan natin na pasalubong sa kanila, pero ang higit na mainam yung Islam. Dahil ito yung magdadala sa atin doon sa kaligtasan sa kabilang buhay. So, tawag nito, wala na kayong tanong kapatid? Wala na. So, tayo ng tayo, inshallah. Tayo tapos susundan nyo akong sasabihin para makuha na natin yung tinatawag na kaligtasan na paraiso. No? So, tayo ay sasaksi lamang na wala tayong Diyos na sasambahin. Huwag lang, maliban sa Allah. At inshallah ay